Ligtas na nakalabas sa nagliyab niyang kotse sa EDSA si Congressman Brian Revilla. May tip naman ng Bureau of Fire Protection sa mga dapat gawin kung mangyari din yan sa inyong sinasakyan. Nakatutok si Marisol Abduraman. Naglagablab kaya nagdulot ng traffic ang kotseng 1970 model sa EDSA Mandaluyong kahapon. Agad daw humingi ng tulong ang may-ari nito na napag-alamang si Congressman Brian Revilla. Bumabaybay po siya ng EDSA and then napansin niya parang may lumalabas na may itim na usok doon sa hood. So huminto siya, pag hinto niya, yun na, umaapoy na yung hood niya. Una raw ito ginamitan ng fire extinguisher ng mga guard ng isang mall pero hindi umubra. Pero naapula ito ilang minuto lang pagkaresponde ng mga bumbero, bagamat ganito na ang itsura ng kotse. Sa isang post sa social media, humingi ng paumanhin si Congressman Revilla sa mga naabala. Nagpasalamat din siya sa mga tumulong na bumbero, pulis, enforcer at gwardya. Sabay-sabing paalala ito sa lahat ng motorista na regular na magpa-check ng sasakyan at maging alerto sa pagmamaneho. Problema naman sa electrical connection ang nakikitang dahilan ng BFP Mandaluyong sa nangyari. Kasi nga old model na rin siya, baka marami na rin inalter or dinagdag na mga electrical components, oversupply na ng mga electrical equipment. O isa pa po, ang tinitingnan din namin dyan, yung loose connection po ng battery cable niya. Pero sabi ng BFP, posible rin mangyari ito kahit sa mga bagong sasakyan. Pag malagay daw sa gantong sitwasyon, agad ihinto ang sasakyan at patayin agad ang makina. Para maputol yung supply ng kuryente from the battery to the other components po ng sasakyan. Makatutulong daw kung merong naka-standby na fire extinguisher. Huwag din gagamit ng tubig dahil imbes na mapahina raw ang apoy, lalo lang itong lalaki at kakalat. At agad din daw humingi ng tulong. At mas makabubuti raw kung sundin ang periodic maintenance schedule para malaman ang kondisyon ng iyong sasakyan. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras.